Hello, sound. Tayo po'y makakaupo. Napakarami po na pwedeng magbigay sa atin ng sakit. At isa sa mga sakit na kailangan natin tignan na pwedeng makamatay ay ang tinatawag na anxiety. Kaya ang mensahe po natin ngayon, pinamagatan natin, don't kill yourself with worry. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na pagunahan niyo po kami sa iyong mga salita. Tago niyo po ako sa inyong likod, ang makita, marinig lang po namin ng iyong tinig. Palakasin niyo po kami ng mga salita mo na aming mapapakinggan sa umagang ito. I-bless niyo po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Don't kill yourself with worry. Sino sa inyo rito ang laging nag-aalala? Isip kayo ng isip ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Yung hindi ka makatulog kung hindi ka muna mag-iisip. Ang dami-dami naglalaro sa isip mo hanggang ngayon. Baka kahit na nakaupo ka dyan, sa kinakaupuan mo, nag-iisip ka pa rin ng mga nakakatakot. Ang tawag po doon, worry. Sa ibang salita, anxiety. Sa Tagalog, pag-aalala. Ano ang sinasabi ni Jesus kapag ang tao sobrang nag-aalala? Lucas 12:22. Ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag. Yung mabagabag, pag-aalala, anxiety. Sino nababagabag? Sino nag-aalala ng sobra? Alagad. Sino yung alagad? Nakikinig ng Word of God. Sino yung alagad? Laging kasama ni Jesus. Sa loob ng halos 3 taon, kasama sa pagtulog, kasama sa pagmimisyon, tinuturuan ni Jesus ng mga katotohanan sa salita ng Diyos, sila itong sobrang nag-aalala. Kaya makikita natin dito, ang nag-aalala, mga alagad. Sabi ni Jesus, siguro nakita niya yung mga mukha ng alagad, malulungkot. Nakita siguro ni Jesus yung mga mata ng mga alagad, punong-puno ng takot. Sinabi niya, huwag kayong mabagabag. Ang daming tao ngayon, sobrang mag-alala. Alam niyo, ang pag-alala, normal lang yan. Kaya lang dapat, huwag namang sobra. Kasi kapag sobra-sobra, kapatid, naku, may problema tayo kapag sobra-sobra ka nang nag-aalala. Yung paminsan-minsan natatakot ka, paminsan-minsan kinakabahan ka, normal yon. Pero yung gabi-gabi nag-aalala ka na hindi naman dapat nag-aalala, araw-araw nakakatakot lagi iniisip mo, everyday, walang patid, nakakatakot yon, iba na yon. Kaya ang sabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag, huwag kayong masyadong anxious sa buhay na ito. Ano ang kanilang kinakatakutan? Ano ang kanilang pinangangambahan? Tuloy po natin. Tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay. At tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Saan sila natatakot? Saan sila nag-aalala? Kung paano mabuhay. At sa umagang ito, maraming tao diyan nag-aalala. Paano mabubuhay? Paano makakaraos? Paano mababayaran ang mga bayarin? Paano tayo magsusurvive? Ang dami nag-aalala kung paano magsusurvive. Pero pag tinignan mo naman, may edad na, 50 na, buhay pa rin naman eh. Namatay ba tayo? Yung iba sa inyo rito, maaari ilang beses ang hindi nakakain. Ilan sa inyo rito, ilang beses nang nawalan ng pera, pero kita nyo nakaraos. Bisa magugulat ka nga kung sino hindi nakakakain, siya pa tumataba. Nakakaraos naman eh. Kung 50 years ka na pataas, ang dami mo nang nairaos sa buhay. Tapos ganyan ka pa ba mag-aalala? 50 years ka nga nabuhay eh. Ang dami nang dumating sa iyo eh, nakasurvive ka eh, ngayon pa kaya. At ano inaalala nila? Balikan natin uli yung verse 22. Una, inaalala nila pagkain. Ano pa inaalala nila according to the verse?
mga damit na itatakip sa kanilang katawan. So nag-aalala ang mga alagad sa pagkain at pananamit upang mabuhay. Bakit pagkain? Kasi meron po silang cycle ng famine. Sa Israel, may cycle yun eh. Yung may mga panahon talaga na tagtuyot, kahit magtanim ka, wala kang aanihin. Yun ang kanilang iniisip. Nako, pag nagtanim kaya kami, tutubo. May aanihin kaya kami itong taon na to. Alam nyo, hindi pa dumarating yung taniman, iniisip na nila. Tapos ang iniisip nila, damit. Kasi sa Israel, alam nyo, paggabi, sobrang lamig. Magtataka kayo, disyerto, pag araw, init-init. Pero pag dumating ang gabi, sobrang lamig. Iniisip nila, nako, maghahapon na, dumidilim na, okay, yung mga kumot, ihanda na. Yun ang kanilang iniisip. Tapos pag nakita nila, luma na kumot nila, mag-aalala na sila. Pag nakita nila, sira-sira na yung kanilang damit, mag-aalala sila. Tapos hindi na sila makakatulog, magdamag. Yun ang kanilang inaalala. Inaalala nila, paano mabubuhay. Mga kapatid, naniniwala ho ba kayo may Diyos? Alam nyo, sapat na para ma-overcome natin yung pag-aalala kapag nalaman natin may Diyos. Yung iba sa inyo rito, ang daming pinagdaanan, pero di ba buhay pa rin naman? O, tignan nyo nga katabi nyo. O, buhay pa. Ang daming pinagdaanan yan. Maaaring yung katabi mo, ilang beses na ospital yan. Yung katabi mo, ilang beses na nagkaroon ng matinding problema yan. Pero kita mo, nandito sa church, okay pa naman eh. Ibig sabihin, kahit mag-alala ka, may Diyos, mabubuhay pa rin tayo. So don't kill yourself with worry. Okay lang mag-alala, wag sobra. Kasi pag sobra, alam niyo po ba, nakakamatay. Hindi ka namatay sa bakterya, hindi ka namatay sa virus, hindi ka namatay sa mga sakit na nakakahawa, saan namatay? Sobrang pag-aalala. Kapag sobra ka nag-aalala, pwede ka magkasakit, pwede ka hindi makakain. At kapag lumala, alam niyo po ba, pwedeng mamatay. Ano gagawin natin kapag nag-aalala? Para naman hindi tayo sobra-sobra natatakot sa buhay na ito. Una, think the goodness of God. Lucas 12:24, isipin na lang nyo ang mga uwak, hindi sila naghahasik, ni nag-aaniman, wala silang banga ni kamalig, gayon may pinakakain sila ng Diyos. Sabi ni Jesus, isipin nyo ang mga uwak para hindi kayo masyadong nag-aalala. May tanong ako, saan ang gagaling ang pag-aalala? Sa isip. Kapag ang isip natin, di natin dinisiplina, kapag ang isip natin, di natin binantayan, yung sariling isip na yan, kung ano mga pumapasok dyan na nakakatakot, yan mismo ang papatay sa atin. Our mind can be a blessing, yes. But our mind also can be our tormentor. Yan ang magpapahirap sa iyo, yung utak na yan, yung isip na yan. Kaya dapat hindi lahat ng papasok dyan entertain. Hindi dapat lahat ng maglalaro dyan totoo, titignan mong totoo. Karamihan ng takot ng tao, alam niyo po ba, imaginative. Ano ibig sabihin ng imaginative? Ikaw din ang nag-compose, ikaw din ang gumawa. Resulta lang ng iniisip mo. Almost 90% of our fear, hindi naman talaga totoong nangyayari. Gagawa ka ng sarili nakakatakot, gagawa ka ng sariling multo, later yung multong ginawa mong yan, ikaw rin ang tatakbo. Ganyan ang utak kapag hindi dinisiplina. Pahihirapan ka, ito-torment ka. Mga kapatid, kumusta ang ating pag-iisip? Payapa pa ba? Relax pa ba tayo? Nakakatulog pa ba tayo? O hindi na? Kapag hindi ka na nakakatulog na ilang araw, nako, ano nangyari? Ano kasi iniisip? At ang sabi ng Biblia, mag-observe kayo sa paligid. Obserbahan yung mga uwak.
Sa Israel, napakaraming uwak. Tignan nyo, paano sila nabubuhay? Wala silang pagkain. Hindi sila nagtatanim. Sabi ni Jesus, pinababayaan ba sila? Pinakakain sila ng Diyos. Kung ang uwak, pinakakain ng Diyos, naniniwala ho ba kayo, tayo din pwedeng pakainin ng Diyos? Makakaraos ka din. Kami nga may pusa nabuntis. Aba, malapit na yung kabuhanan niya, hindi nag-aalala yung pusa namin, relax lang na relax. Samantalang yung kapitbahay namin, malapit na yung kabuhanan, naku, halos duguin sa kakaisip, kakaalala kung paano siya iraraos ang kanyang panganganak dahil ang mahal-mahal ng bayad sa ospital. Samantalang yung pusa namin, tulog lang ng tulog, relax na relax at naghihilik pa. Sabi ko, tignan mo itong pusang ito. Hindi mo lang din ba iniisip na manganganak siya? At kinabukasan, nagulat kami na wala yung pusa namin. 2 araw na nawala at maya-maya may naririnig kaming iyak ng kuting. Nanganak na pala. Tapos nakita namin, buhay naman siya, nakaraos, kahit walang doktor, walang ospital, okay siya. Sabi ng Panginoon, kita nyo, yung mga hayop nakakaraos Walang bahay. Walang mga medical support. Kayo pa kaya? Bakit nag-aalala? Mali ang tingin natin sa Diyos. Bakit nag-aalala? Baka ang tingin natin sa Diyos, pinababayaan tayo, kaya tayo nag-aalala. Hindi tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. Nangako siya, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Alam nyo, isipin nyo lang yan, araw-araw, mababawasan ang pag-aalala natin. Ang kabalisahay nanggagaling sa ating isip. Kaya napakahalaga bantayan ng isip. Diyan ang gagaling ang kabalisahan, diyan ang gagaling lahat ng nakakatakot sa utak na yan. Kaya nga ang sabi sa Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong kaisipan, ang iyong isipan, sapagkat kung anong iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Ingatan mo yung isip mo. Hindi lang ang cellphone lang iniingatan, binabantayan, tinitignan, baka mamaya mawala, baka mamaya may kumuha, bantay ka ng bantay sa cellphone mo, bantay ka ng bantay sa bahay mo. Kung yung mga yan binabantayan nyo, mas bantayan nyo isip nyo. Bakit? Sa isip, dyan daw nang gagaling ang buhay. Kapag sira ang isip, sira ang buhay. Pag buo ang isip, buo ang buhay. Kaya babantayan mo yan. Kapag may naglalaro na dyan na hindi magaganda, wag mo na entertainin. Meron ka lang nakapasa leeg mo na bukol, inisip mo na, naku, cancer siguro to, naku, mamamatay na ako, naku, tawagin mo na yung doktor. Takot na takot ka na. Tapos maya-maya, gumagawa ka na ng paalam o nagmamaalam ka na, ilang araw ka na hindi makatulog. Tapos pagpunta sa doktor, yung palang bukol na nakapasa leeg, tagyawat lang pala. Ganun ka-advance ang utak pag hindi mo kinontrol. Kahit walang basihan, magsasuggest yan sa utak mo at tatakutin ka. Kaya kailangan bilabantayan mo, teka, bakit naman cancer, hindi pa ako nagpapacheck? Minsan may nagsasalita sa utak mo, sasabihin, may malalakang sakit. Ano, basihan? Pumunta ka labas sa doktor, hindi pa. Kung hindi pa, huwag ka munang matakot. Yung iba sa atin, masyadong advance mag-isip. Hindi pa nangyayari, sa utak natin nangyayari na. Kaya tayo laging nag-aalala. Philippians 4:8. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Huwag kang hihinto ng kakaisip ng magaganda. Kapag tayo sobrang nag-aalala, isa lang ibig sabihin nun, huminto ka na ng kakaisip ng mga magagandang bagay. Ang iniisip mo na mga pangit na. Ang isang panlaban sa sobrang pag-aalala, mag-isip ka na mag-isip ng mga magaganda. What is truly worthwhile and worthy of praise. Sa umaga pa lang, iisipin mo na maganda. Sa umaga pa lang, iisipin mo na
magagandang mga bagay, hindi ka mag-aalala. Pero kung umaga pa lang, isipin mo na kapangitan. Umaga pa lang, iisipin mo na hindi magaganda. Buong araw, matatakot ka. Kaya napakahalaga, ano pinapapasok natin sa ating isip. Verse 24, balikan natin uli. Isipin na lang nyo, ang mga uwak, hindi sila naghahasik, nag-aaniman, wala silang bangan ni kamalig. Gayon naman, pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo? Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. One source ng sobrang pag-aalala ay low self-esteem. Maliit na tingin sa sarili. Sabi ni Jesus, higit pa kayong mahalaga kaysa ibon. Mahalaga ka. Yung katabi mo, mahalaga yan sa Diyos kaysa ibon. Kung may dalawang nilikha na mas tutulungan niya, sa tingin ko mas tutulungan ng tao kaysa ibon. Kasi mas mahalaga ka kaysa ibon. Kapag ang tingin natin sa sarili hindi mahalaga, walang kwenta, papasok ang pag-aalala. Pag ang tingin natin sa sarili, pangit tayo, bobo tayo, wala tayong silbi, alit-lit lang tingin natin sa sarili, hindi tayo mahalaga, mag-aalala talaga tayo. Pero pag ang tingin mo sa sarili mo, anak ako ng Diyos, mahalaga ako, importante ako sa Diyos, nakakabawas ng takot. Kaya marami natatakot, mga kapatid, ang tingin kasi sa sarili niya, ang liit. Sabi nga ni David, sa kanyang mga salita, sa aklat ng mga awit, I am wonderfully, ano sabi niya? Ako'y nakakagilalas. I am wonderfully made by God. Fearfully. Nakakagilala sa kakamangha. You are wonderful. Tapos ang tingin mo sa sarili mo, walang kwenta. Sinabi na nga ng Biblia, wonderful ka. Mahalaga ka. Tapos ang tingin mo sa sarili mo, putik. Talagang, hindi magiging maganda talaga emosyon nyo. Talaga matatakot ka sa buhay na ito. Minsan ang pag-aalala nang gagaling sa maling tingin sa sarili. Ano tingin natin sa sarili? Kasi kapag ang tingin mo sa sarili mo, may kasamang self-confidence, nakakaalis yan ng takot ng buhay. Kaya, mahalaga tayo sa Diyos. Importante ka. Maari may ilang tao, ang tingin sa iyo, maliit. Ba't ka naman maniniwalang maliit ka? Ang Biblia na nagsabi, mahalaga ka sa Diyos, importante ka. Don't kill yourself with worry because worry can shorten your life. Sobrang pag-aalala, alam nyo ba, iikli buhay natin. Meron akong funeral service na pinuntahan. Tinanong ko yung mga anak, ano kinamatay? Sabi ng mga anak, na-consumi po. Consumption. At ano pa kinamatay? Sobra po siya nag-aalala. Isang araw, tumaas na lang yung blood pressure niya, naputulan siya ng ugat sa batok. Dinala namin sa ospital, pagdala sa ospital, namatay. Worry can shorten your life. Lucas 12:25, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamagitan ng pagkabalisa? Tinanong ni Jesus yung mga alagad, sige, alalang-alala kayo sa buhay. Dami niyong kinakatakutan, alagad pa naman kayo. O sige nga, hahaba ba buhay niyo dyan? Tinanong ni Jesus sa mga alagad, nakakahaba ba ng buhay ang kabalisahan? Siyempre, ang obvious sagot, ano sagot? Hindi. In implication, gusto sabihin ni Jesus, hindi nakakahaba ang pag-aalala na sobra-sobra. Iikli buhay nyo dyan.
May pag-aaral na ginawa ang mga psychologists at ang mga doktor kung paano naapektuhan ng katawan kapag meron tayong mga negative emotion. Sabi dito, how emotion affect your body. Kapag ikaw daw nagagalit, naapektuhan nito ang ating liver. Kapag daw tayo masaya, lumalakas ang puso. Kapag daw tayo malungkot, naapektuhan ang ating lungs. Kapag daw tayo excited, hindi tayo makakatulog. Kapag daw tayo stress, naapektuhan yung ating puso at isip. Kapag daw tayo natatakot, naapektuhan yung ating kidney. Kapag daw tayo may anxiety, madali tayo manghihina. Kita nyo, naapektuhan ng katawan. Kita nyo, di ba? Kapag na-stress ka, nag-acidity ka. Apektado na yung stomach mo. Pag nag-aalala ka, hindi ka nakakatulog, apektado na yung pagtulog mo. Pwede tayong patayin ang mga negative emotion na ito. Kaya makikita natin sa Kawikaan 17:22. Basahin po natin ang sabay-sabay. Simulan. Ang pagkamasayahin, ano nagagawa ko ng lungkot? Unti-unting mamamatay. Hindi ka bigla ang mamamatay. Unti-unti. Sige, lungkot pa. Sige, dramang bukid pa. Maya-maya, ito, hina ng immune system mo. Maya-maya, ito, may sakit ka na. At ang ending, maaga ka mamamatay. Pero kapag ikaw ay masayahin, kahit may problema, pinipilit mo pa rin ngumiti, rinirelax mo sarili mo, ano raw ang effect? Mabuti sa katawan. Magkakaroon ka ng wellness. Lalakas ang katawan. Kaya magingiti kayo. Bawasan ng lungkot-lungkot. Kung malungkot man, dapat sandali lang. Kasi di naman natin maiwasan ng lungkot. Talagang part ng buhay yan. Kaya lang huwag kang papayag na ang tagal-tagal na, 1 linggo na, 2 linggo na, malungkot ka pa rin. Ikamamatay mo yan, magkakasakit ka. Kaya dapat lalabanan mo yan. Kung napupuna mo, 1 linggo na, malungkot ka, gumawa ka na ng paraan para ka sumaya. Lumabas ka na ng bahay. Makimingil ka na sa mga kaibigan mo, huwag ka na magkulong sa kwarto mo. Magpaaraw ka na, maglalakad ka na, mag-exercise ka na, labanan mo yan. Kasi pag di mo nilabanan yan, ikakamatay daw. Ganon din ang pag-aalala. Tagal-tagal mo na nag-aalala, naging habit mo na yan, takot na yan. Gawa ka na ng paraan, labanan mo yan para humaba ang buhay. Gusto niyo po bang humaba ang buhay? Ulitin ko po tanong. Gusto niyo po bang humaba ang buhay? O sabihin mo sa katabi mo, relax ka lang. Relax lang. Makakaraos, mga kapatid. Relax lang. Ang kabalisahan ay nagpapaikli ng buhay. Kaya sabi ni Jesus, nag-aalala kayo ng sobra-sobra. Madadagdagan ba taon nyo yan? Hahaba ba buhay nyo dyan? Ano gagawin natin? Replace your worries with faith. Kung lagi tayo natatakot, lagi tayo nangangamba, palitan daw natin ng takot with faith. Verse 28, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, ay dinaramtam ng Diyos. Kayo pa kaya, kay liit ng pananalig nyo sa Kanya. Yun pala ang cause. Kaya yung mga alagad, takot na takot. Ang daming kinakatakutan sa buhay, kaya pala yung mga alagad, sobrang nag-aalala. Ano yung dahilan? Maliit na faith. Alit ang kanilang faith. At tagal-tagal na silang tinuturuan ni Jesus. Magkasama pa sila natutulog, magkasama pa silang kumakain. Maliit ang faith. Alam nyo, lakihan natin ang faith. Para hindi tayo lagi natatakot. Kailangan na, palahon na, para tayo mag-mature. Kasi kung hindi ka magiging spiritually mature, maliit lagi ang faith mo, talagang lulunurin ka sa takot sa buhay na to.
Ang nakakasurvive lang sa worry ang mga taong malalaki ang faith. Kapag ang faith mo, 10 taong ka lang Kristiyano, hanggang ngayon, lit-lit pa rin, talagang hindi ka makakabangon, hindi ka makakatayo. Maliit na pananalig ang pinanggagalingan ng sobrang pag-aalala. Yun pala yung solusyon. Palakihin ang pananalig. Saan ba nanggagaling ang pananalig? Romans 10:17, King James Version. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Saan nanggagaling para magkaroon ng faith? Pakikinig. Pakikinig. Dapat ang pinapakinggan, word of God. Hindi ko ano-ano mga preaching, hindi ko ano-ano mga filosofiya, hindi ko ano-ano mga kwento-kwento. Dapat, ang napapakinggan, word of God. At dapat kapag pinipris na ang word of God, nakikinig ka na dapat para magkaroon ka ng faith. Ngayon, pag hindi ka nakikinig, pinipris na ang word of God, paano ka magkakaroon ng faith? Kaya pagdating ng problema, bagsak. Pagkaroon ng problema, hindi natin makayanan. Kasi, nanggagaling pala ang faith sa pakikinig ng word of God. Kaya kapag pinipris na ang word of God, huwag munang kalabitin ng katabi mo. Huwag ka munang tingin ng tingin sa cellphone mo kasi sayang, nandito ka na. Namasahe ka na, nag-effort ka na, gumising ka na maaga. Tapos hindi ka pa makikinig. Paano ka magkakaroon ng faith? Kaya kita nyo, maraming mga umaati ng church, tagal-tagal na, hindi lumalago. Paano pag nasa loob ng church, hindi naman nakikinig? Physically present, mentally absent. Nakatingin sa'yo, nakatulala. Kala mo nakikinig, pero lumulutang ang utak nasa luneta. Ang utak nasa SM. Ang utak iniisip, ano kaya tanghalian namin mamaya? Nandiyan na kaya yung aking mama, yung aking papa? Paano magkakaroon ng faith? At pansinin nyo, ang faith, hindi isang beses na pakikinig. Ano sabi? So then faith cometh by hearing and hearing. Dapat habit yan. Lagi ka nakikinig ng word of God. Kasi kung isang beses ka lang nakapakinig, hindi ka rin magkakaroon kaagad ng faith. Dapat habit yan, paulit-ulit, nakikinig ka, umating ka lang mga Bible study, makikinig ka. Talagang pupunuin mo yung tenga mo ng mga pakikinig ng mga mensahe ng Word of God. At kapag punong-puno na ang tenga mo, punong-puno na ang puso mo ng Word of God, doon darating ang faith. Magugulat ka, biglang-bigla, pakiramdam mo, ang lakas mo. Hindi ka natakot sa problema, hindi ka natakot sa mga pagsubok sa buhay. Ang tawag po doon, faith. Kaya sabi ni Jesus, alam nyo, kaya kayo natatakot, mga alagad ko, ang liit kasi ng pananampalataya nyo. Siguro nagtuturo si Jesus, hindi lahat nakikinig. Siguro habang nagtuturo siya, yung ibang alagad ang iniisip, kumusta na kaya yung huli ng mga isda ng mga kasamahan ko, mga fishermen . And don't kill yourself with worry, choose to be happy. Kung mamimili kayo ng emosyon, mga kapatid, isang nakakatakot, isang masaya, piliin nyo ang masaya. Ano ang sabi? Mangaral 8:15. Kaya para sa akin, ang tao'y dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom, at magsaya. Ano raw ang pinakamabuti sa buhay? Magpakasaya. Ang pagpapakasaya, hindi lang pagbata. Pag may edad ka, mag-create ka pa rin ng happiness. Yung iba kasi, tumigil na ng pagpapakasaya . Kasi kala nila ang pagiging masaya lang pagbata. Alam nyo, pag matanda, dapat magpakasaya ka. At ano kailangan gawin para sumaya? Kumain. Lalo na kung hindi naman bawal. Huwag yung tibirin ng sarili nyo. Kung may pera, gusto mo yung pagkain, di bawal, kumain. Uminom. At magsaya. Bawasan ng mga dramang bukid. Yung mga nakakalungkot ang mga pelikula, mga iyakan, na kailangan may tissue kang dala habang nanonood ka sa TV, tapos gaganon-ganon ka, bawasan. Ang dami ng nakakaiyak. Ang dami ng nakakalungkot. Verse 15, ito'y magagawa niya habang siya'y nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. Sino yung mga nagpapakapagod? Yung mga nagtatrabaho, mga nagdinegosyo.
Nagpapakapagod ka, nagdenegosyo ka, dami-dami mo iniisip dahil ang hirap-hirap ng negosyo, mas may karapatan kang magsaya. Enjoy. Kung may panahon mamasyal, mamasyal. Kung kaya pala mga tuhod, sumayaw. Kung may tinig pa, kumanta. Basta wag ka lang magkasala kung saan ka mag-enjoy, do it. Para matalo ang pag-aalala. Kasi kapag nagpapakasaya ka, nagsasaya ka lagi, hindi makakasingit ang takot, hindi makakasingit ang pag-aalala. Mahirap sumingit ang mga negative emotion, negative moods. Mangangaral 11:8, kaya, basahin natin ng sabay-sabay, simulan, kaya sa buong buhay mo ay maging masaya ka, gaano man ito kahaba. Gaano katagal magsaya? Buong buhay. Yung mga may edad dito, mga lolo't lola ko, magsaya pa rin kayo. Hindi lagi na lang kinakasambakol, aga-aga, para kay sinakloban ng langit at lupa. No, dami mga matatanda, ang sungit-sungit. Wag mong titigan, magagalit sa iyo, masyadong maramdamin. 'Di ba? Ang bigat-bigat ng aura, mukha pa lang, bigat na siya. Dami niyang iniisip. Alam niyo ang palaban diyan, magpakasaya. Kasi kahit namang isipin mo ng isipin niya, may magagawa ka ba? O yung problema nyo, isipin nyo na isipin. May solusyon ba? May lumapit sa akin, sabi, Pastor, ano gagawin ko? 3 araw na ako di makatulog, isip ako ng isip ng solusyon sa problema. Tinanong ko, may solusyon ba? Wala. Di wag ka na mag-isip. Kung wala solusyon, di wag na mag-isip. Kita mo, mukha ka ng dilis. Lubog na mga mata mo. Di ba, payat na payat ka na. Matulog ka na. Wala palang solusyon, di tulugan mo. Kung wala solusyon, tulugan na lang, wag na mag-isip. Baka mamaya kakaisip nyo, nagaganon-ganon na kayo ng buhok. Tapos maya-maya, nagsasalita na kayo, Basilio, Crispin. Kinakausap nyo na kaldero, kinakausap nyo na yung mga sandok. Abay, nakakatakot yun. And don't kill yourself with worry. Live in the present moment. Ano sabi ni Jesus? Balikan natin, verse 34. Kaya nga, huwag niyong alalahanin ng bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Bakit sila nag-aalala? Nag-aalala na sila doon sa salitang bukas. Di ba? Diyan tayo natatakot. Paano bukas? Hindi pa dumarating yung bukas, pinapasa na natin. Hindi ba dumarating yung next week, pinapasa na natin. Yung next month, wala pa, pinapasa na natin. Wala pa yung Pasko, iniisip mo na ngayon, naku, baka wala akong handa, wala akong pamigay sa mga inaanak ko, pinapasan mo ngayon. Malulunod ka. Kaya ang sabi ni Jesus, sapat na ang inyong mga araw, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kung ano ang suliranin, isa-isa lang. Kung ano problema ngayon, ngayon lang. Yung bukas, wag mo munang isipin. Bukas mo nalang isipin. Kasi bukas pa yun eh. Kaya tayo na o-overwhelm kasi yung para bukas, pinapasa na natin. Para next week, pinapasa na natin. Problema next month, pinapasa na natin. Problema next year, pinapasa na natin. Malulunod ka. Isa-isa lang. Kung ano problema ngayon, yun muna isipin mo. Yung hindi pa problema ngayon, para next week pa, sa next week mo na isipin. Para hindi ka nalulunod. Yun ang dahilan, kaya nag-aalala mga alagad. Yung salitang bukas. Bukas. Paano bukas? May nakakaalam ba bukas? Tapos nag-aalala tayo. And don't kill yourself with worry. Ano kailangan gawin? Pray. Manalangin. Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Huwag kayong mabalisa. Napaka-imposible yata. Ang dami nakakatakot sa buhay. Ano sabi ni Paul? Huwag kayong mabalisa sa halip. Manalangin kayo.
Alam niyo po ba ang panalangin nakakapag-alis ng takot? Kaya lang, hindi basta panalangin. Anong klaseng panalangin? Panalangin may pasasalamat. Hindi pa dumarating, nagte-thank you ka na. Hindi pa binibigay, nagpapasalamat ka na. Ganong klaseng prayer ang kailangan gawin kapag nababalisa. Natatakot ka, bayarin bukas, wala ka pang pera, mananalangin ka, samahan mo ng pasasalamat, Lord, kahit di ko pa tinatanggap, thank you. Salamat. Kahit wala pa sa kamay ko, Panginoon, salamat. Panalangin, may pasasalamat. At kapag tayo nagpe-pray, sa tuwing nababalisa, what is the result? Ito resulta. Verse 7. Basahin po natin, sabay-sabay. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. What is the result kapag nagpe-pray? Kapayapaan. Marirelax ang isip mo. At ano pa mapapayapa? Puso mo. Alam nyo, kaya tayo hindi payapa, baka hindi na tayo nagpe-pray. Madaling malaman kapag ang tao hindi payapa, hindi na nagpe-pray. Nagpe-pray pa ho ba tayo? Baka kailangan natin mag-pray, araw-arawin natin yan, lumuhod tayo, lalo na kung may pinagdadaanan ka, kasi ang kapalitan man niyang kakapray mo, kapayapaan. Kaysa gulong-gulo ang utak mo, mag-pray ka na lang, mapapayapa yung utak na yan. Gulong-gulo, puso mo, alalang-alala, natataranta ka na, nagpapalpitate ka na. Alam niyo po ba, ang anxiety, kapag lumala o pag-aalala, nagiging panic attack. Alam niyo po ba yung panic attack? Yung biglang-bigla ka manginginig, biglang-bigla ka hindi makakahinga, biglang-bigla sumasakit ang dibdib mo, naninikip, kala mo may sakit ka sa puso. Pagdating sa ospital, okay naman ang vital sign, yung pala nasobrahan ng anxiety o pag-aalala. Pag ang pag-aalala hindi kinontrol, nagiging anxiety, nagiging panic attack. Biglang-bigla nanginginig ka, biglang-bigla nagpapalpitate ka. Sobrang pag-aalala yon, sobrang takot yon. Kaya para hindi nagkakaroon ng ganon, mapayapang isip, manalangin. Pray. Kaya nga sabi sa Colossians 3:15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Regalo pala yung kapayapaan na yan. Free pala yan, walang bayad, kaloob. Kala natin ang kaloob lang, salvation. Yes, ang salvation is a gift, kaloob. Pero meron pa palang isa pang ibinigay na kaloob, kapayapaan. At nakukuha yon pag magpe-pray ka. Pag hindi ka mag-pray, hindi nyo makukuha yon. Yung iba ayaw mag-pray, pag-pray mo nga ako. Kahit ipag-pray ka namin ng ipag-pray dyan, kung ikaw mismo may pinagdadaan, hindi magpe-pray, hindi ka pa rin mapapayapa. Kasi ikaw mismo na dapat na may katawan ang mag-pray. Hindi masama ang prayer request. Kaya lang dapat yun ang hihingi ng prayer request, siya din dapat nagpe-pray para mapayapa. Kasi kahit na iluhod kita sa Diyos araw-araw, kung ikaw mismo di magpe-pray, hindi ka mapapayapa. Gusto niyo mapayapa? Gusto niyo ma-relax? Manalangin. Hindi nanay mo ang magpe-pray sa iyo, ikaw. Hindi ang pastor ang magpe-pray sa iyo, ikaw. Kasi kapag nag-pray ka ng sarili mo, papayapa isip mo, papayapa ang puso mo. Don't kill yourself with worry. Aming Diyos, maraming salamat po. Dalangin po namin, nakikita niyo po ang kalooban namin. Lord, payapain niyo po ang aming puso. Bigyan niyo po kami ng kapayapaang nanggagaling sa inyo. Salamat po aming Diyos. Habang na kayo ko at nakapikit, patuloy po tayo makipag-ugnayan sa ating Diyos.